This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Give me something I can feel. Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the apata. Kamusta kayo dyan? Malamig ba dyan? Dito kasi ang init, sobra. Mga anak, halos din na kayo may istorbo sa mga ginagawa nyo ah. Halos din na kayo nagpapansin ng magkakapatid. Akin na nga yung mga gadgets nyo. But mom, I'm still dancing, TikTok trend, ice cream yummy, ice cream good. Saka Nay, may kausap pa po ako. Nay, nasa rank game pa po kami, baka matalo kami. Nay, matatapos na po yung pinapanood ko. Wait lang po. Hay nako, ang dami nyong dahilan. Naturingan pa naman kayo magkakapatid pero hindi ko kayo nakikitang nag-uusap. Ibang-iba na talaga yung panahon namin noon sa panahon nyo ngayon. Ang dami-dami nang nagbago. Bakit Nay? Ano po bang meron ngayon at wala noon? Oo nga po, Nay. Ano po ba yung pinagkaiba noon at ngayon? Gusto nyo bang malaman? Akin na muna yung mga gadgets nyo. Handa na ba kayong makinig mga anak? Oo! Unti-unting nagbago ang lahat dahil sa mga problems and opportunities na nakita ng mga entrepreneur. Ano at sino po ba yung mga entrepreneur, Nay? The word entrepreneur, anak, is derived from French word entreprendre, which means to undertake. Sila ang mga tao who plan, organize, and put together all the required resources to bring a new enterprise into existence. They also run and manage it on a long-term basis. Ah, so they are creating something new with value? Oo, anak. Noon kasi mga anak, hindi uso ang mga bagay-bagay tulad ng technology, gadgets, at iba pa. At kung meron man, di kami nakakabili. Eh Nay, bakit di po kayo nakakabili? Mas inuuna namin bumili ng pagkain kaysa gadgets o ano paman. Higit sa lahat, mas mahirap din kasing kumita sa panahon noon. Di tulad ngayon, halos lahat one click na lang. Oo nga po, Nay. Due to innovations, there are a lot of ways to generate income. Like for example po, Nay, sa TikTok, pwede po sila makapag-brand collaboration through live selling and many more. Yes, anak. Yan ang process of entrepreneurship. Like identifying opportunities, generating and evaluating ideas, planning pace, and more. Nay, may tanong lang po ako. Wala po kayong cellphone dati. Ano pong gamit ninyo upang makausap niyo po yung mahal niyo po sa buhay, sa malayong lugar? Sa pamamagitan ng liham, anak. Liham, Nay? Eh, di ba matagal po yung bago matanggap? Oo nga po, Nay. Mukhang halos isang buwan o higit pa bago iyon matanggap, di ba? Ang hirap pala noon. Hindi mo agad matatanggap ang sulat galing sa mahal mo. Buti na lang ngayon, segundo na lang at matatanggap ka lang. Ang liham, ang dating pamamaraan nun. Ngunit dahil sa matagal dumating ang liham, nakaisip ng opportunity ang tao na gumawa ng device or gadgets tulad ng cellphone. Ngunit malayong-malayo ang itsura ng cellphone noon at ngayon. Bakit, Nay? Ano po ba ang pinagkaiba? Noon kasi, ang cellphone namin ay keypad tulad ng Nokia. Nakaraniwang puro pang text at call. May camera din naman, pero hindi ganun kalinaw.
may games din na available, pero onti lang. Ngunit ang pinaka-famous na nilalaro namin noong nagkakaroon na ako ng cellphone ay ang Snake Game. Sa ngayon naman, ang mga modernong cellphone ay touchscreen na manipis at malinaw ang camera, mataas din ang storage at maraming pwedeng laro na i-download. Napaka-convenient gamitin at halos ay nasa isang cellphone na. Oo nga po, Nay, dahil nagkaroon ng needs and wants yung mga tao, naging risk-taker ang mga entrepreneur para ipakalala sa mga tao yung touchscreen na cellphone. Tsaka hindi lang call and text yung ginagamit nila, madami rin silang iba't ibang feature na pwede natin gamitin, katulad na lang ng video call, pwede rin sa messenger at iba pa. Saka naging flexible and open-minded din sila upang makasabay sa pagbabago ng panahon. Hindi tulad ng Nokia company na nag-introduce ng keypad cellphone, hindi sila nakasabay sa pagbabago, kaya unti-unting bumaba at nag-decline ang sales nila. Oo nga, sa aking pagkakaalam, ang Nokia brand ang pinakasikat na cellphone dati. Sayang lang hindi sila naging sabay sa agos ng panahon ngayon. Eh Nay, kung wala pong ganong laro na available noon, ano po ang pinagkakalibangan nyo dati? Mga larong kalye, anak. Mga larong kalye? Ano po yun? Ang mga larong ito ay patintero, tumbang preso, piko at iba pa. Ang nakakalungkot lang sa panahon ngayon, bihira na lang ang mga naglalaro nito. Dahil tulad nyo, ang mga kabataan ay halos natutok na sa gadgets nila. Nako, apakasaya balikan ng mga alaala na iyon. Bukod sa nag-e-enjoy ka na, maaaring makakilala ka pa ng iba't ibang kaibigan. Eh, Nay, pagkatapos niyo po maglaro noon, ano pong ginagawa niyo? Pagkatapos namin maglaro, ay umuwi na kami sa kanya-kanya naming bahay upang maghanda ng hapunan. Bakit po, Nay? Maaga po ba kayo naghahapunan noon? Oo anak, dahil wala naman kaming kuryente noon. Eh di, maaga po pala talaga kayo umuwi noon, Nay. Oo anak, mahihirapan na kasi kami umuwi noon kapag nagpaggabi kami sa daan. Bukod doon, ay tiyak kami ipapaluin ng aming mga magulang. Usong-uso kasi noon ng curfew. Ano po yung ginagamit yung panglaw noon, Nay, kung wala po kayong kuryente? Kami ay gumagamit ng iba't ibang bagay tulad ng kandila, lampara o gasera. Ang swerte pala natin sa panahon ngayon dahil meron tayong kuryente araw-araw. Eh, Nay, kung wala po kayong kuryente noon, hindi wala din po kayong tubig. Meron naman anak, kami ay kumukuha ng tubig mula sa poso, balon, lawa o batis. Sa kung minsan, doon na din naglalaba o naliligo. Ang hirap po pala noon, Nay. Bali, pumupunta pa po kayo sa lawa, balon, batis upang doon maglaba. Oo anak, malilinis pa kasi ang tubig noon, hindi tulad ngayon. Pero nakakapagod talaga kasi nilalakad namin yon ng balikan. Buti na lang pala, meron na tayo ngayong washing machine with dryer. Saka, may tubig na din po tayo sa bahay natin ngayon. Hindi nyo na po kailangang maglakad papunta sa batis para maglaba. Oo nga laking tulong ng mga machine na iyan upang mas mapadali ang aking paglalaba. At hindi nasasakit pa ang aking kamay sa pagkusot ng damit. Mas madali na din matutuyo ang labada dahil sa dryer. Tsaka, bukod pa doon, may iba't ibang mineral or distilled water na din tayo ngayon na mas malinis inumin kaysa sa poso. Oo nga po, Nay, mas safe at saka makakaiwas din tayo sa mga sakit na pwede nating makuha kapag uminom tayo ng maduming tubig. Nay, madami na din palang pagbabago mula noon hanggang ngayon. Sa loob ng maraming taon, unti-unting umunlad ang mundo anak. Tulad ng mga transportasyon, nagkaroon ng different kinds of transportation. Dati kasi, jeep, train, kalesa, or bangka ang pinakapangunahing transportasyon. Ngayon, nakakabiyahe na din tayo sa himpapawid gamit ang mga eroplano. Mas madali at mas mabilis nakakapunta sa iba't ibang panig ng mundo. Marami nang naimbento na public and private vehicles, either land, air, or sea. Oo nga, madami na rin tayong mga nagtatayugang gusali sa iba't ibang panig ng mundo. Madami na din mga products and services na inintroduce din sa ating bansa. Mga produkto galing sa ibang bansa na tinatangkilik na nating mga Pilipino. Oo nga, no. Tulad ng mga Korean foods like samji, ramyeon,
bibimbap, saka Japanese food tulad ng sushi at ramen. Chinese food like hot pot, chow pao, at chow lung bao, saka mga American foods like hot dogs, hamburger, at fries. Oo mga anak, tama kayo. Nakakita kasi ang mga entrepreneur ng opportunities dito sa ating bansa. Kaya nagka-idea sila na mag-create ng new market dito sa ating bansa at ipakilala sa ating ang products ng ibang lahi. Hanggang sa marami na ang mga tumangkilik sa mga ito. Sa Kanay, uso na ngayon ang mga cashless payment. Pwede ka nang magbayad gamit ang iyong cellphone through cards or e-wallet. Napakarami na pala talagang naging pagbabago noon at ngayon. Oo nga, mula sa pang-araw-araw na buhay hanggang sa mga produkto o serbisyo na available ngayon. Mas naging convenient ang mga bagay-bagay ngayon. Kaya mga anak, sa kabila ng mga pagbabago na nararanasan natin ngayon, nawa ay huwag kayo magbabago sa isa't isa. Lalo na kayo ay magkakapatid. Lagi kayong magmahalan at lagi niyong kakamustahin ang isa't isa. Hindi naman masama ang mag-cellphone, ngunit sana pahalagahan nyo din ang oras na magkakasama at buo tayong pamilya. Opo, Nay, naiintindihan po namin na sa kabila ng lahat ng pagbabago, dapat ay huwag po kami mag-focus sa cellphone at bigyang pansin din ang pamilya. Oo nga po, Nay. Magbibigay na po kami ng time sa isa't isa. Tsaka upang makapag-banding na rin kaming lahat, magkakapatid. Sorry and thank you po, Nay. Mabuti naman at naiintindihan nyo na. Tara na nga dito aking mga prinsesa. Akin na yung munang... ano daw? Din sila upang makasabay. Wala pa pong cellphone. Pala noon, bali na yun. May Nay pa ba? Oo, anak. Unti-unti ang aso. Korean foods tulad ng Saka hindi niya na... Pagbabago na naranasan. Sorry and thank you. Tara na nga kayo dito, mga aking Paa mo naman, anak! Tunor, anak, is derived from French... French? Puro, no?